Handa na. 3, 2, 1. Tingnan mo ako, ngumiti. Maligayang bati sa bagong kasal. Hindi ko akalain. Napakakasalan ko ang presidente ng Lushi Group. Nakakilala ko lang nang hindi pa umaabot ng kalahating oras. Nasa cart na ang dowry. Ang password, 6 na 6. Maliwanagan tayo. Pinakasalan kita dahil sa lolo ko. Kahit na ikinasal na tayo, hindi magkakaroon ng pagmamahalan sa buhay natin. Susu, salamat sa pagligtas mo sa akin 20 taon na ang nakalipas. Kung hindi dahil sa pag-aampon sa iyo noon, hindi sana ako. Ngayon lang nakita ulit. Ngayon, nag-aalala ka ba sa gastos sa operasyon ng ina mong nagpalaki sa iyo? Kung papayag kang pakasalan ng apo kong si Lu Juqing, kahit magkano ang dowry, sabihin mo lang. Kung hindi dahil sa gastos sa operasyon, ang gusto ko lang pakasalan ay si Kuya Jiu noong bata pa kami. Hindi ko alam kung kanino inaampon si Kuya Jiu. Hindi ko ring alam kung paano mo naengganyo ang lolo ko para pilitin akong pakasalan ka. Pero bukod sa dowry na ito, huwag kang umasang makakuha pa ng kahit ano mula sa akin. Naiintindihan mo? Ano ito? Kasulatan ng utang para sa 500,000 pesos na dowry. Unti-unti kong babayaran. Nagpapanggap. Ang mga katulad mo, 10 taon pa ang hindi makakabayad. Anong klaseng ugali yan? Mang maliit ka? Anong sinabi mo? Ang ibig kong sabihin, Ginoong Lu, sa murang edad mo, nagawa mong umangat ng mag-isa at magtamo ng unang pwesto sa listahan ng pinakamayaman sa bansa sa loob ng 5 sunod na taon. At saka, ang Lu Group ang nangungunang kumpanya ngayon. Talagang, napakatalino at mahusay ang kakayahan mo. Isa kang huwaran para sa aming lahat. Huwag kang magsipsip. Ang pagpapakasal natin, ayaw kong malaman ng ibang tao. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko. Hoy pa, nakahanap na ako ng pambayad sa operasyon na 50,000. Hindi mo na kailangang magtinda sa gabi. Kuya Ju, may isang mayamang tao na gustong ampunin ako. Ibibigay ko sa iyo ang pagkakataon. Sumama ka na sa kanya ng walang alinlangan. Siguradong gagaling ang sakit mo at ang boses mo. Kapag malaki na ako, dadalhin ko ito sa orphanage at babalikan ka. Susu! Hintayin mong babalik ako para pakasalan ka. Wala pa bang balita tungkol kay Susu? Wala pa po. Mula nang umalis ka 20 taon na ang nakalipas, isinara na ang orphanage. Nawala na ang direktor. Limitado ang mga bakas. Kung hindi dahil kay Susu na ibinigay sa akin ang pagkakataong maampon, hindi sana ako mabilis na natagpuan ni Lolo. Magdagdag pa ng mga tao sa paghahanap. Opo. Ha 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 ha, mabuti. Maganda na nakapag-asawa na siya. Pero ang paghahanap ko kay Susu, hindi ko pa sinasabi sa batang to. Napakatalino niya. Siguradong nakilala niya si Susu. Anong sinabi mo? Ikakasal ka na? Hinaan mo nga, Kanino ka ikakasal? Kailan mo siya nakilala? pinakilala ng mga magulang. Kahapon lang kami unang nagkita. Tara na. May magandang balita ako sa inyong lahat. Na-acquire na ang kumpanya natin. Ngayon, sumama kayong lahat sa akin para salubungin ang bagong presidente. Bilis! Gumalaw na kayo! Magandang araw po, Sir Lu. Anong nangyayari? Ang bagong kong asawa, naging boss ko na siya. Sukhyan Yue, pumunta ka sa opisina ko. Anong nangyari? Kilala mo pala ang bagong dating na si Sir Lu? Hindi. Huwag mong isipin na
Dahil hinahanap ka ni Sir Lou, ay gusto ka na niya. Huwag kayong mag-akala ng kung ano-ano. At mangarap na makapag-asawa ng mayaman. Tama si Manager He. Narinig ko, si Hishin ay anak ng pamilyang He. Dahil lang kay Sir Lou kaya siya pumasok sa kumpanya natin. Mukhang makitid ang utak niya. Mag-ingat ka. Kailan ka pumasok sa kumpanyang ito? Ika-15 ng nakaraang buwan. Kaya pala noong nakaraang buwan, pinabili ako ni Lolo ng kumpanyang ito. Mukhang may paraan ka. Nagkakamali ka. Pumunta ka sa HR at magpasa ng resignation letter. Bakit? Bakit? Hindi nagpapatamad-tamad ang kumpanya, lalo na sa mga may koneksyon. Bago ka pa dumating walang nakakaalam sa opisina na asawa kita. Tungkol naman sa kakayahan sa trabaho, patutunayan ko yan sa'yo. Presidente, ito po ang lahat ng mga profile ng empleyado para sa posisyong sekretarya. Tingnan niyo po kung may angkop. Dahil ganito ka kumpiyansa, sakto, bibigyan kita ng pagkakataon, maging sekretarya ko. Bakit ako ang pinili mo? Ang sekretarya ko ay kailangang malaman ang lahat ng mga relasyon ko. Ayokong malaman ng ibang tao ang tungkol sa pagpapakasal natin, kaya ikaw ang pinakamagandang opsyon. Siyempre, kung makakapagpatuloy ka, ay nakadepende sa performance mo. Si, pagbubutihin ko. Bibigyan kita ng babala, may gusto akong iba. Sa buhay na ito, tayo ay magiging boss at empleyado lang. Huwag mong subukang magkaroon ng malisyosong pag-asa sa akin. May gusto kang iba, pero ikinasal ka sa akin? Kapag nakita ko na siya, Gets ko. Kapag nakita mo na, ihiwalay ko agad tayo. mabuti naman at naintindihan mo. Ang proyekto sa Dongshin Bay Amusement Park, nagsimula na ba? Hindi pa. Sabi ng project department, napakamahal daw. Dagdagan ng 3 bilyon ang budget. Ang lugar na Dongsin Bay, nag-research ako. Mas bagay, gawing tourist spot. And Yun po ay regalo ng presidente sa kanyang minamahal. Basta gusto ni Susu, hindi importante ang gastos. Susu ang pangalan ng minamahal mo? Pareho pala ng palayaw ko. Susu rin ang tawag sa'yo? Susu rin ang tawag sa'yo? Oo, Su ang apelyido ko. Gusto ng lahat na tawagin akong Susu. Ang daming may parehong pangalan at apelyido. Mukhang pagkakataon lang ito. Huwag mo nang gamitin ang pangalang ito sa hinaharap. Joe Bapi, kahit pangalan, kinukuha mo pa. May tutol ako. Wala. Malapit na ang birthday ni Susu. Ano ang mungkahi mo? Nagbigay ka na ng amusement park? Hindi pa ba sapat ang regalong ito? Marami ka nang nabigay na mamahaling bagay. Pero sa tingin ko, mas may bago at mas makabuluhan ang regalong gawa ng sariling kamay. Gawa ng sariling kamay. Ginong Lu, gagawin mo ng sariling kamay ang ceramic? Para sa iyong minamahal? Tama ka. Gawa ng sariling kamay. Mas may puso. Mali ang ginagawa mo. Ganito dapat ang kamay. Ito ba ang ginawa mo? Ibibigay mo ba ito sa akin? Gusto ko ito. Noong bata pa ako, si Ju ay gumagawa rin ng ceramic para sa akin. Hindi ko alam. Kumusta na kaya si Ju ngayon? Ay, Ginoong Lu, ano ang gagawin mong ceramic para sa minamahal? Hindi mo ba makita? Tasa. Pero kailangan pang ayusin. Mali ito. Masyadong matigas ang kamay. Mali ang ginagawa mo. Ganito dapat ang kamay. Susu. Soso. Sir Lu, tawagin mo na lang akong Sukyanyu. Bakit mo ginawa yung kilos na to? Kinatok mo ang likod ng kamay ko ng 2 beses. Hindi ba ako pwedeng kumatok? Hindi ba ganoon naman ang lahat? Ganoon nga ang lahat? Bakit ko naiisip? Nakamukha ni Sukyanyu si Soso. Hindi naman espesyal yung kilos na yon. Tuturuan kita? Masarap? Bahawakan? Masarap. Sir Lu, pakinggan niyo po muna ang paliwanag ko. Hinawakan mo na nga. Ano pang ipapaliwanag mo? Sinusumpa ko. Kanina, talagang wala akong intensyon na akitin ka. Wala akong interes sa mga lalaking nanlalamig. Mas gusto ko pa rin yung mga lalaking banayad at magalang. Hoy, Sir Lu. Ayos ka lang ba, Sir Lu? Yun. Presidente,
Sa auction ng Huayue mamayang gabi, si Secretary Su ba ang pipiliin mong kasama o ibang tao? Nanlalamig ba ako? Paano naman? Alam ng lahat na napakabait at maalalahanin ninyo sa mga empleyado. Ganoon din ang pakiramdam ko. Hoy! Sir He, narinig ko na mamayang gabi, si Sir Lu ay sasali sa auction. Kailangan niya ng kasamang babae. Tiyak na hahanapin kanya. Ang kasama ni Juking, mamayang gabi. Ako na talaga yon. Ang ibang tao. Hindi karapat-dapat na makipag-agawan sa akin. Sir Lu, Sir Lu, Maghanda ka. Samahan mo ako sa auction, mamayang gabi. Anong karapatan niya? Sekretarya ko siya. Wala nang mas karapat-dapat kaysa sa kanya. Sumama ka sa akin. Ang tagal nating hindi nagkita. Ginoong Lu, lalo kang gumagwapo. Ay hindi naman. Matanda na ako. Ikaw naman. Noon kasi, matapos masunog ang orphanage noon, ikaw ang nagdala sa mga batang ulila at umalis sa Jiangcheng. Ang tagal na nating hindi nagkita. Ikaw na ngayon ang may-ari ng Huayi Auction House. Salamat sa tulong mo, Ginoong Lu. Kung hindi, wala ako sa kinaroroonan ko ngayon. Aha, tingnan mo naman. Napakamapagkumbaba mo pa rin. Ngayon, magtataas ako ng tsaa bilang kapalit ng alak upang pasalamatan ka sa pag-aalaga mo sa apo ko. Mahigit 20 taon na ang nakalipas. Masyado kang mapagpakumbaba, Ginoong Lu. Pag-uusapan natin ito. 20 taon na rin ang nakalipas mula nang huli kong makita si Ju Qing. Dapat na nating siya ay makita. Ayos yan. Ang binata at ang kanyang asawa ay dadalo sa auction ng Huayue mamayang gabi. Nag-asawa na si Ju Qing? Oo, hindi ba? At kay Susu pa siya nagpakasal. Kung gayon, pupunta ako sa auction ng Huayue mamayang gabi. Kailangan kong pumunta. Sakto, may natanggap lang ang auction house ng isang alahas na gawa sa Imperial Jade. Ito ay maaaring maging regalo ko sa bagong kasal. Ay, salamat. Nag-abala ka pa, Direktor. Sakto, wala naman akong ginagawa. Sasama na rin ako para makisaya. Ginoong Lu, kayo po? Ang auction ngayong araw ay hindi dapat magkaroon ng problema. Dapat ninyong panatilihin ang maayos na kaayusan. Naiintindihan ninyo ba? Sir Lu, tinitingnan mo ako mula kanina. May problema ba sa aking makeup? Wala. Maganda. Susu, Xiaoju, tingin dito. Ngitian ninyo. Director. Sino ang tinatawagan niyo, Boss Lu? Mauna ka na sa auction. May gagawin lang ako. Director. Ikaw ba ay? Director. Ikaw nga talaga. Ako yung nawalang bata 20 taon na ang nakalipas na inampampon mo, si Xiaoju. Naalala mo pa ba ako? Ah, si Juking pala. Siyempre, naaalala kita. Siyempre, kanina lang, pinag-uusapan ka ng lolo mo. Kilala mo rin pala ang lolo ko? Matagal na kaming magkaibigan. Kakakonekta lang ulit namin. Ang tagal na nating hindi nagkita. Noong bata ka pa. Ngayon, malaki ka na. Matagal na tayong hindi nagkita. Kumusta po ang kalagayan ninyo? Ngayon naman, malakas pa naman ako. Ang pag-ampon ninyo sa akin noon, ako si Lu Juking. Hindi ko kailanman malilimutan. Ang lolo mo, nagpasalamat na. Itong Huayue Auction House, siya ang nagpondo para maipatayo ito. Kaya lang, nakabukas ito. Ganun pala. Direktor, si Susu noon. Noon, pag alis mo, naampon din si Susu. Ang mga ampon, kay Susu. Naaalala mo pa ba sila? Yung mga dokumento noon, nang lumipat kami, hindi ko na alam kung saan napunta. Hindi ko talaga matandaan. Kung sakaling maalala ninyo o matagpuan ang mga dokumento, pakisabihan mo agad ako. Bakit pa kailangang mahirapan? Tanungin mo na lang ang asawa mo, hindi ba mas madali? Tanungin ang asawa ko? Tanungin mo ang asawa ko. Si Xiaoju, tungkol sa kasal mo, alam ko na, maligayang bati. Sagutin mo na. Mauna na ako, marami pa akong gagawin. Kita-kita na lang. Sige, Director. Hindi ko nga alam kung sino ang kumuha kay Susu. Bakit mo naman naisip, Direktor, na alam ni Sukyanyo? Tagay tayo.
Oy, hindi ba't ito ang campus beauty natin noon? Si Sukianyue. Jiang Tong. Ang bihira mo namang makaalala sa akin. Siguro dahil hindi mo ako pinansin noon. At ngayon, nakikita mong napaka-successful ko. Nagsisisi ka na, di ba? Oy, Mabuting aso, huwag kang humarang sa daan. ang ganda ng mura mo. Ay hindi nagbago. Walang nagbago. Ganyan pa rin ang init ng ulo mo. Pero itong katawan mo, lalong gumaganda. Ang lakas ng loob mong galawin ang tao ko. Sino ka ba? Honey, tumayo ka na. Sukyan Yu, ikaw na naman. Ikaw yung palaging nang aakit ng asawa ng iba. Hinampas mo ako. Kung hindi lang dahil dati tayong magkakasama sa iisang dorm, hindi lang isang sampal ang ibibigay ko sa'yo. Hoy, mahal. Tama na yan. Hayaan mo na. Sukyan Yu, ang galing mo pala. Ang wild mo talaga. Hindi lang nang aakit ng asawa ng iba. Gusto mo pang gumastos para mag-hire ng lalaking kalye bilang bodyguard mo? Sino ang magkakagusto sa asawa mong palakang gala? Hoy, Ang panlasa ni Sukyanyue ay hindi ganoon kababa, akaba, Sara. kaninong pantalon kaya ang hindi naisara? Kaya nakalabas ka? Sino ka ba? Ako ang asawa niya. Ah, naintindihan ko na, mahal. Nagpakasal lang naman siya sa isang lalaking puro itsura lang ang meron. Tingnan mo ito. Halatang wala ni kotse ni bahay. Walang kapangyarihan o impluensya. Isang hamak na dukha lang. Hindi tulad ng asawa ko, matagumpay sa negosyo, mayaman at makapangyarihan. Mas magaling siya nang di hamak kaysa sa iyo. Umiram hinay ka. Ngayong araw, nasa Huayue. Magsubasta tayo. Huwag na natin silang pansinin. Tara na. Oy, hindi mo sila pagtuturuan. Huwag magmadali. Ngayon, ang numero 1 sa Global Rich List, si Jilu ng Lu Group, ay darating dito. Gusto ko ring samantalahin ang pagkakataong makilala siya. Huwag nating hayaang makaapekto sila sa atin. Pag-uusapan natin sila mamaya. Tara. Paalam. Sa ganyang pag-iisip nila, gusto pa nilang makipagkaibigan kay Jilu. Mamaya, papahiyain natin sila ng husto. Ikaw naman, nagpapanggap ka. Hindi yun pagpapanggap. Sekretarya kita. Kapag inapi nila ako, parang inapi ka na rin. Oo nga pala, gusto ko pa rin magpasalamat sa pagligtas mo sa akin kanina, Jilu. Walang anuman. Hindi mo ba gustong malaman ng iba ang relasyon natin? Mga tao ba sila? Huwag kang mag-alala, dahil sumobra na sila. Mamaya, kusang aalis sila sa Jiangcheng. Tara na, nagsisimula na ang palabas. Maligayang pagdating sa aming Huayue auction. Sa auction na ito, maraming koleksyon ng mga kilalang tao. Sana'y abangan ninyo. Binabati kita, Ginang. Binabati kita, Ginoo. Binabati kita, Ginang. Mga Gininoo at Ginang, ang susunod na ipapakita ay ang pangunahing item. Isang kumpletong set ng Imperial Green Jewelry. Ang ganda naman nito. Gusto mo? Isang probinsya ng walang alam. Mahal, gusto ko nito. Bibilhin ko para sa'yo. Sukyanyue, noong nililigawan kita, walang patumangga kang pinili ang lalaking ito. Ngayon, papagsisihan mo lahat ng pinili mo noon. Kukunin ko ang koleksyong ito. 1 bilyon. Hindi ipinagbibili ang alahas na ito. Ang alahas na ito ay regalo ko para kay Lu Juqing at Sukyanyu bilang wedding gift. Direktor, hindi ako nagkakamali. Direktor talaga. Ang alahas na ito ay regalo ko para kay Lu Juqing at Sukyanyu para sa kanilang kasal. Sa inyong kasal, wala akong naipaghanda na regalo. Ang alahas na ito ay natatangi. Sumisimbolo ito ng tapat na pag-ibig. Ito ang regalo ko sa inyong bagong kasal. Salamat po, Direktor. Presidente Wang, ano man ang desisyon ninyo, siguradong wala kaming tutol. Pero, anong karapatan nila para tumanggap ng ganito, kamahal na regalo? Eksakto. Ang asawa ko, sa sarili niyang kakayahan, ay nakapagpanatili sa ranggo bilang numero 1 sa listahan ng mayayaman sa loob ng 5 taon at pinamunuan niya ang Lu Group para maging nangungunang kumpanya. Anong karapatan daw? Ano ba? Ano yan? Siya ba yung... Presidente Wang, hindi ba siya si Ginoong Lu ng Lu Group, si Lu Jiuqing? Tama. Si Sukyanyu pala ay napangasawa ang presidente ng Lu Group. Yung Ginoong Lu na yon? Pasensya na. Bulag ang mata ko. Nagkamali ako ng husto. Paumanhin.
Ngayon, bibigyan ko kayo ng dalawang pagpipilian. Alinman, umalis kayo sa Jiangcheng ng kusa o palalayasin kayo sa Jiangcheng. Ginoong Lu, Hindi ko na uulitin. Umalis na tayo. Direktor, napakagastos nito. Napakamahal ng regalong ito. Hindi namin ito matatanggap. Mabuti kayong mga bata. Matagal ko na kayong itinuring na parang sarili kong mga anak. Ngayon, hindi na ako nagkukulang sa pera. Tanggapin nyo na. Tanggapin na natin. Direktor, Direktor din ang tawag mo. Kilala mo ang direktor? syempre naman. Direktor, naalala niyo pa ba ako? Siyempre, naaalala kita. Sir Lu, may gusto akong pag-usapan ng pribado kay Direktor. Nandito rin ang lolo mo. Ayaw niya sa mga lugar na maraming tao. Nasa taas, nagteteya. Siya? Hintayin ko muna, tapos sasamahan ko si Lolo para hanapin kayo. Susu, umupo ka. Susu, ano ba ang gusto mong sabihin sa akin kanina? Direktor, ang galing naman. Totoo palang naaalala mo ako. Siyempre naman, noong nasa orphanage pa tayo, ikaw ang pinakamalikot. Nang sa wakas ay maampon ka na, ano ang nangyari? Ibinigay mo ang pagkakataon kay Xiaoju. Buti na lang, masaya na ang buhay mo ngayon, kaya hindi na ako nanghihinayang. Direktor, tingnan ninyo. Halos 20 taon na tayong hindi nagkita, di ba? Wala kayong pinagbago. Bata pa rin ang itsura ninyo, tulad ng dati. Oo nga pala, bakit mo siya tinawag na Sir Lu, ang asawa mo kanina? Direktor, malapit ba kayo sa lolo ni Sir Lu? Magkaibigan kami, pero huwag kang mag-alala, ang usapan natin, hindi malalaman ni Lolo Lu. Sa totoo lang, kaming dalawa, si Lolo Lu ang nag-ayos para magpakasal. Kaya lang, may gusto si Sir Lu. May iba siyang mahal. Napagkasunduan namin, kapag nakahanap na siya ng tunay niyang mahal, maghihiwalay na kami. Kaya itong regalo, hindi namin pwedeng tanggapin. Ganito na lang. Sayang naman. Direktor, pagkatapos maampon si Kuya Ju noon, maayos ba ang naging buhay niya? Maayos naman ang buhay niya. Naayos na ang boses at sakit niya. Bakit mo na itanong yan? Si Xiaoju ngayon. Marami pa ba kayong pag-uusapan? Hindi pa ba kayo tapos? Lolo Lu, Susu, ilang araw na kitang hindi nakikita. Lolo, sa susunod, tawagin niyo na lang akong Kianyu. Bakit? Susu ang pangalan ng babaeng mahal ko. Paano magiging kapangalan niya si Sukianyue? Ang asawa mo, di ba siya ang mahal mo? Lolo, huwag kang magsalita ng ganyan. saglit lang, may tatawag. Halo? Alam ko na. Lolo Lu, nasa ibang bansa ang anak kong babae. Malapit na siyang manganak sa mga araw na ito. Nakabook na ang tiket. Kailangan ko nang umalis. Director Wang, sige po, mauna na kayo sa inyong mga gawain. Magkita-kita na lang tayo sa susunod. Gusto ko sanang itanong kung kanino inampon si Kuya Ju. Pero ngayong alam ko na maayos ang buhay ni Kuya Ju, sa susunod na lang ako magtatanong kay Director Wang. Ano ba talaga ang nangyayari? Lolo, hindi ba't sinabi ko na sa'yo? Ang taong mahal ko ay si Susu, ang nagligtas sa akin noong bata pa ako, hindi si Su Qianyue. Sabihin ko na sa'yo ng diretsyo, kahit pilitin mo akong magpakasal, hindi ako magkakagusto sa iba. Kapag nakita ko na si Susu, maghihiwalay kami. Itong batang to, hindi man lang niya nakilala ang sarili niyang asawa. Si Susu nga pala iyon. At wag mo na akong subukang kumbinsihin. Talagang maghihiwalay kami. Wala na bang kahit kaunting pagkakataon para magbago? Wala. At hindi ka rin magsisisi? Talagang hindi ako magsisisi. Ganun ka ba kasigurado? Lolo, alam mo naman kung hindi dahil kay Susu noon, patay na ako noon pa. Wala na rin ang Kin ngayon. Ang nararamdaman ko para kay Susu, hindi alam ng iba. Pero hindi mo ba alam? Alam ko yan. Lolo, sinunod ko na ang sinabi mo. Pinakasalan ko na si Su Qianyu.
Pagdating sa pag-ibig, hindi talaga ito mapipilit. Kung sakaling ang asawa mo ay ang Susu na hinahanap mo? Lolo, ito si Sukianyue. Ano bang ginawa niya sa iyo? Tinutulungan mo rin siyang magsinungaling. Ay, ikaw. Lolo, wag mo nang sabihin. Sa puso ko, si Susu lang. At si Sukianyue imposible. Itong batang ito ngayon, hindi ka na naniniwala sa akin. Kung ipipilit kong sabihin, si Kian Kian ay si Susu. Baka baligtad ang mangyari. Mas mabuting hayaan sila. Natural na magkaroon ng damdamin. Hayaan ang batang ito na mismo ang makadiskubre. Ang manugang ay si Susu. Sige, matigas ang ulo mo ngayon. Lolo, ano ang pinag-uusapan ninyo? Wala. Ito ay espesyal na ginawa para sa inyo. Pasadyang singsing ng kasal. Kunin mo. Lolo, napakamahal nito. Hindi ko ito matatanggap. Kung ibinigay sa iyo ni Lolo, kunin mo. Pero ito ay singsing ng kasal. Ginoong Lu, bakit hindi mo sinusunod ang script? Ang manugang ng aming pamilyang Lu. Kahit ang buwan sa langit ang gusto mo, kukunin ko iyon para sa iyo. Isuot mo iyan nang walang alinlangan. Anak, bahala ka sa iniisip mo. Pero pag ikinasal na, dapat magsama kayong tumira. Ngayon, dalhin mo ang aking manugang sa iyong lugar. Kung hindi, hindi kita patatawarin. Alam ko. Hoy, iyon! Kaya kong maglipat mag-isa. Hindi mo kailangan ng tulong ko. Hindi. At tungkol sa bagay na ito ng singsing, talagang hindi ako ang humingi kay Lolo na gawin ito. Sa tingin ko, wala kang lakas ng loob. Oo nga pala. Bakit mo kilala si Wang Lao at tinatawag mo siyang direktor? Dati siyang direktor ng orphanage. Kilalang kilala siyang mabuting tao. Sino ba ang hindi nakakakilala sa kanya? Ano to? Ibinabalik ko sa'yo. Napakadalisay ng kalidad ng brilyante sa singsing na ito. Wala pang pangalawang katulad nito sa buong bansa. Kung ipapalit ito sa ginto, malamang makakabili na ng isang buong subdibisyon. Ang mahal naman. Kunin mo na. Kunin mo. Kahit ibenta mo ako. Hindi ko yan mababayaran. Talagang ayaw mo? Bukod sa kamahalan, ang punto, hindi naman ako ang taong mahal mo. Maghihiwalay din tayo balang araw. Paano magkakaroon ng singsing sa kasal? Tanggapin mo na. Kapag nasira mo ito, ikaw ang bahala sa mga kahihinatnan. Hintayin ko na lang pag naghiwalay na tayo bago ko ibalik. Sir Lu. Nakakandado. Medyo marami akong ginagawa ngayon. Ikaw na ang mag-taxi para maglipat. Oy. Hoy, hindi. Sir Lu. Bakit bigla na lang siyang nagalit? Sige na, ako na ang maglilipat. Matalik na kaibigan. Ako to. Sabihin mo na kung sino ang asawa mo. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo? Hindi ko masabi ngayon. Ang sikreto mo naman. Hindi kaya si Sir Lu ang asawa mo? Ano bang sinasabi mo? Kapag pwede nang sabihin, sasabihin ko sa'yo. Kagabi, buong gabi akong naglipat bahay. Hindi ako nakatulog. Tapos pumunta pa sa ospital. Inalagaan si nanay buong gabi. Pagod na pagod ako. Bakit ngayon? Hindi ka nag-leave para magpahinga sa bahay. Paano ako magli-leave? Kapag lumiban ako, mawawala ang bonus sa perpektong pagdalo. Magkano ang mababawas sa akin? Okay lang, gising na gising ako ngayon. Maaga akong uuwi mamayang gabi. Magpapahinga lang ako. Okay na yon. Uminom ka muna ng kape. Sasabihin ko sa'yo, si Lugio King. May problema dito. At ang liit-liit ng butas ng karayom, huwag mo siyang galitin. Paano ko siya gugulatin? Nakakatakot siya kapag nagalit. Akala ko pa naman ang bagong amo. Gwapo at magaling. Nakakagaan ng loob tingnan. Nakakaganda pa ng mood sa trabaho.
Sino pa naman mag-aakalang halimaw na walang puso? Totoo yan. Mukha namang maayos, pero maitim ang budhi. Kitang-kita na kapitalistang sakim. Yung mga nagkakagusto sa kanya, kapag nalaman nila ang totoo niyang ugali, gigising sa kalagitnaan ng gabi para magdasal. Magandang umaga, Sir Lou. Magandang umaga, Sir Lou. Sumama ka sa akin. Honey, ingat ka. Kung may mangyari man sa akin, alagaan mo si Papa. Sige, mauna ka na, ha? Boss, anong ginagawa natin dito sa ospital? May nararamdaman po ba kayong masama? Wala. Eh bakit tayo pumunta rito? Naku. Hindi kaya galit siya dahil nag-rant ako tungkol sa kanya? At dito sa ospital niya ako gagawan ng masama? Boss, pasensya na po. Hindi ko dapat sinabi yon sa likod mo. Anong sinabi mo sa likod ko? Hindi mo narinig? Anong dapat kong marinig? Anong sinabi mo tungkol sa akin? Wala. Bakit ba tayo nandito sa ospital? Ilang araw na tayong kasal. Naoperahan na ang nanay mo. Pinagbilinan ako ni Lolo. Natingnan siya. Boss, sinabi ko sa tatay ko na ikinasal ako sa boyfriend kong 2 taon kong nakarelasyon, kaya ikinasal kami. Pwede ba tayong magtulungan pagdating ng panahon? Paano tayo magtutulungan? Tawagin mo akong Kianyu. Tatawagin kitang Jiuqing, pwede ba? Dahil 2 taon na tayong nagkakilala. Hindi pwedeng Secretary Su na lang palagi ang tawag sa'yo. Pwede. Boss, tandaan mo rin ang mga gusto ko. Oo, matapang ang panlasa ko. Ayaw ko ng matatamis. Ayaw ko ng mga putahing sobrang tamis. Naaalala mo ba lahat, boss? Salamat sa tulong mo ngayon. Inampon ako ng mga magulang ko mula sa orphanage. Pinaghirapan nila akong palakihin. Ayokong mag-alala sila. Isa ka ring ulila? Kailan ka inampon? 20 taon na ang nakalipas. Noong 5 pa lang akong tao. Ang pagkakataon naman. Si Susu, 20 taon na rin ang nakalipas. Noong 5 pa lang siyang taon nang inampon siya. Tara na. Tay, Ito po si. kahapon, gusto mo siyang makilala, di ba? Si Lu Juking po ang pangalan niya. Kumusta po kayo, Tito? Ikaw pala si Xiao Lu. Ako si Su Ting, ang tatay ni Qianyue. Ngayong kasal na kayo, dapat na akong tawaging Tay. Tay. Oh, Tay, ito po. Binili ni Juching para sa inyo at kay Mama. ang bait mo naman, Xiao Lu. Tuloy kayo, umupo kayo. Tita, kumusta na po ang kalagayan ni Mama? Matagumpay naman ang operasyon. Huwag kang mag-alala. Kapag gumaling na ang sugat, makakalabas na siya ng ospital. Ayon kay Xiao Yue, 2 taon na raw kayong magkasintahan. Itong batang to, kung hindi ko tinanong kung saan galing ang pambayad sa operasyon, hanggang ngayon ayaw pa ring magsabi. Kasalanan ko po. Kakalistado lang ng kumpanya. Palaging abala. Dapat sana bago kami ikasal, dumalaw na ako rito. Ang Lu Group, malimit kong marinig sa TV. Ang aming pamilya, hindi katulad ng pamilya Lu. Simula pa noon, importante ang pagiging magkapareho ng estado sa buhay. Kung bago kayo ikasal, talagang hindi ako papayag na magpakasal kayo. Tay, tunay po ang pagmamahalan namin. Ang pamilya namin, hindi importante ang estado o pinagmulan. At saka, gusto siya ng lolo ko. Kaya wag kayong mag-alala, hindi siya mapapahamak. Sige. Basta tunay ang pagmamahalan ninyo. Ako at ang nanay ni Qianyue, payapa na ang aming kalooban. Tay, mag-usap muna kayo. Kukuha lang ako ng tubig. Tay, ayon kay Kianyu, ampon daw po siya ninyo. Oo, wala kaming anak ni nanay ni Qianyue, kaya namin inampon si Qianyue. Mula pagkabata, matalino at mabait na bata siya. Ang orphanage na pinagmulan niya, ano po ang pangalan? Parang ang pangalan ay Hope Home. Bahay ng Pag-asa. Hindi, parang ano ba tawag doon?
Bahay ng bukas? Hindi rin. Hindi. Ano ba talaga ang pangalan? Ang pangalan ng ampunan. Halos pareho lang. 20 taon na. Hindi ko na talaga maalala. Pero naaalala mo pa ba kung saang lugar mo siya inampon? Sa totoo lang, siya ang pumunta sa ampunan para ampunin si Qian Yue. Talagang hindi ko alam. Mamaya paggising ng nanay niya, tanungin na lang natin para malaman. Si Sukyanyo, naaalala mo ba? Noong bata siya, nagkaroon siya ng mataas na lagnat, kaya nakalimutan niya ang maraming bagay. Malamang hindi na rin niya naaalala. Si Sukyanyo ay hindi, si Susuk. Anong silbi kung ipagpapatuloy ko pa ang pagtatanong? Qianyue. Senior, tapos ka na ba sa mga ginagawa mo? Oo, tapos na ang lahat ng operasyon. Dumadalaw ka ulit sa nanay mo? Akala ko kasi abala ka, kaya hindi na kita ginambala. Oo nga pala, tungkol sa operasyon ng nanay ko. Salamat ha. Huwag kang magpakumbaba sa akin. Pareho tayong ulila. Swerteng maampon ng magulang na ditunay. Masaya na ako kung nakatulong ako sa'yo. Sabi ko na ba't ang tagal ng babaeng ito? Nagpaligaw-ligaw pala sa ibang lalaki. Naglalambingan. Pero kailangan pa ring magpasalamat sa'yo. May oras ka ba sa weekend? Ihahatid kita sa pagkain. Sige, kung makakapagpalit ako ng duty sa araw na iyon. Mauna na ako sa trabaho ko. Paalam. Sukyanyo. Anong ginagawa mo? Hindi, gabi na. Bakit ka pumunta sa kwarto ko? Tingnan mong mabuti. Kaninong kwarto ito? Kwarto mo pala ito? Ito, hindi ako. Pagkatapos kong lumipat dito, hindi mo naman sinabi kung aling kwarto ang para sa akin. Kaya pumili na lang ako ng basta-basta. Sino ang maniniwala sa sinasabi mo? Paano ko malalaman kung wala kang ibang balak? Ako, talagang hindi ko alam. Na kwarto mo pala ito. Lumabas ka. Sandali. May iba pa bang utos, Sir Lu? Hindi. Nagkamali lang ako ng kwarto. Hindi naman siguro ganon kaseryoso yon, di ba? Bibigyan kita ng babala, kahit na walang nakakaalam na ikinasal tayo. Pero kung sa labas ay makikipagkita ka sa ibang lalaki, panagutan mo ang mga kahihinatnan. Sinong nakikipagkita? Hayaan mo na, siya ang nagpapakain sa akin. Tiisin mo na lang. Nasaan na ang ceramic bowl na ibinigay sa akin ni Kuya Xiaojiu? Anong ginagawa mo? Nahanap ko na! Ikaw ang gumawa nito? Ibibigay mo ba ito sa akin? Ito ay... Anong ginagawa mo? Patingin nga. Akin to. Anong problema? Bigay mo sa akin. Akin to, sabi ko. Bakit ko ibibigay sa'yo? Hindi na kita makilala. Nagkakamali ba ako? Jilu, nakita mo na ngayon? Hindi sa'yo to. Ang ingat-ingat mo. May nagbigay sa'yo nito, no? Wala kang pakialam. Sandali, boss. Narinig naman ni Sek. Su, bakit hindi tayo pinapansin? Qianyu, kamusta yung auction kahapon? Gaya ba ng sabi-sabi? Napaka-grand. Kwento mo nga sa amin.
Isa itong pribadong auction, kahit na hindi masyadong maraming tao, pero ang mga bagay na ina-auction ay talagang nakaka-impress. Sayang nga, bawal magpicture. Kung hindi, makikita rin natin yung mga magagandang bagay na yon. Hindi pa ako nakakapunta sa ganyang lugar. Kung ako lang sana ang napiling kapareha ni Sir Lou. Ay nako, huwag kang ang umasa. Una, hindi ka naman sekretary. Pangalawa, wala ka ring kagandahan ni Luching. Maganda siya. Kahit pumunta ka man, katawa-tawa ka lang. Bukod sa maganda siyang tingnan, ano pa ba ang meron siya? Sa ugali niyang yan, nakakahiya lang siya kay Sir Lou kung sasama siya. Maganda naman ang ugali ni Supervisor Song. Kaso, pagdating sa itsura, mahihirapan akong magsalita. Kahit magpalit ka pa ng kasarian, hindi ka pa rin pipiliin ni Sir Lou na maging kapareha. Ako, Ay, Supervisor Song, huwag ka nang mainggit. Kung kaya mong gawin na ikaw ang piliin ni Sir Lou na maging kapareha, ako mismo ang magbibigay ng posisyon kong secretary sa iyo. hoy, sabi ko, Pinili ka ni Secretary Sun bilang secretary, at ang pagiging partner mo ay trabaho lang. Ngayon, nagmamalaki ka rito. Baka naman akala mo may gusto sa iyo si Juching, at bigla kang yayaman? tama. Nakakainis. Mukhang kailangan kong sabihing may asawa na ako para tumigil sila sa paggawa ng issue sa akin. Sir He, nagkakamali kayo. May asawa na ako. Ano? May asawa ka na? Hindi naman, di ba, Qianyu, kailan pa nangyari yan? Bakit hindi mo sinabi? Oo nga, ang sama mo naman. Ang lalim mong magtago, ni wala kang binigay na sweets sa amin. Sek. Su, ikaw. Sabihin mo sa amin kung sino ang asawa mo? Mukhang matagal na kayong nag-uusap, ano? Siya? Wala namang gaanong kwenta. Anong ibig mong sabihin? Masama ang ugali, mainitin ang ulo, moody parang may menopause. Talagang walang kwentang mayabang lang. Bakit mo pinakasalan ang ganoong klaseng tao? Kung hindi lang ako nadala sa mukha niya, hindi ko siya pakakasalan. Mukhang hindi ka masyadong kontento sa asawa mo. Sek Su. Magandang araw po, Sir Lou. Sir Lou, kailan pa kayo dumating? Nung sinasabi mong walang kwenta ang asawa mo. Sir Lou, Sir, bilang pinuno, hindi po ba dapat hindi kayo nakikinig sa tsismisa ng mga empleyado? Ay nako! Nagchichismis pa tungkol kay Sir Lou. Kawawa naman. Sir Lou, tapos na po ang project proposal. Pakitingnan po. Magdala ka ng kape para sa akin. Ha? Bakit umalis na lang bigla? Dali, bilisan mo at magdala ng kape para kay Sir Lou. Ayoko. Hindi naman ako ang inutusan. May maghahanda naman para sa kanya. Anak ko, ano ba ang nangyari sa'yo ngayon? Pat yung pinagkukunan natin ng kabuhayan, ay pinagmamalaki mo pa. Dapat nga magpasalamat siya na amo ko siya. Sina? President Lou, kape mo. Ikaw, nasaan si Secretary Su? Baka abala siya. Sa susunod, ipadala na lang ni Assistant Tao ang kape. Oo nga pala. Ngayong empleyado ka na ng kumpanya ko, tawagin mo na lang akong President Lou. Sing-sing. May asawa na siya. Anong nangyari? Hindi ako nakapagpahapong mabuti. Medyo wala sa kondisyon. Tatawag ako ng maglilinis. Kung may nararamdaman ka, mag-leave ka. Ano? May iba ka pang sasabihin? Wala. Nagtataka lang ako. Unang beses kong makita yung singsing mo. Ito ba ay singsing ng kasal? May asawa na ako. Lihim, nakasal. Wala pang nakakaalam. Ikaw ang una. Ayokong malaman ng iba ang bagay na ito. Naiintindihan mo ba? Una, hindi ka pa naging malapit sa alinmang babae? Sino ba talaga siya? Kilala ko ba siya? Personal na bagay ko ito. Lumampas ka na. Sa totoo lang, magkakilala na tayo sa loob ng maraming taon. Nagugustuhan ko lang malaman. Lumabas ka. Qianyu, nahulog ang bag mo. Qianyue, singsing pangkasal mo ba ito? Naku, nakalimutan kong iwan sa bahay. Ang laki ng brilyante. Mga 9 na karat siguro. Napakaganda at bihira ang kalidad. Ang presyo nito, aabot siguro sa 10 milyon. Diyos ko, Sukyanue, nakapangasawa ka ng mayaman? Mali ang tingin ninyo.
Walang halaga ang singsing na ito. Mga ilang 10,000 piso lang. Pero ang laki-laki naman ng singsing na ito. Ang singsing pangkasal na iyon, halos magkapareho sa suot ni Juching. Ang babaeng kinasal kay Juching ay si Su Qianyu. Tama? Hindi pa ako nakakita ng singsing na brilyante na may ganitong kalinisan. Peke lang ito. Mukha bang totoo? Pagka. Totoo ba? Ay naku, sabi ko na nga, peke lang yan eh. Kung totoo yung kay Qianyu at nakapangasawa siya ng mayaman, magpapakasarap na lang siya, di ba? Paano pa siya mananatili rito at magtatrabaho ng alas 9 hanggang alas 5? Di ba? Tama ka. Pero, alam mo, mukhang maganda naman ang pagkakagawa nitong singsing. Bagay naman sa'yo. Pero, yan lang ang kaya mong suotin. Peking klaseng singsing. Ano ba ang ibig mong sabihin? Tama na, tama na. Pero, totoo naman yung singsing na yon. Bakit nagsisinungaling si Su Qianyu eh? Siya kaya ang ikinasal kay Juking? Manager He, kasay na si Su Qianyu. Kahit magdiborsyo siya, pangalawang kasal na yon. Hindi siya magugustuhan ni President Lu. Su Qianyu. May department outing tayo sa weekend. Dalhin mo ang asawa mo para sumama. Wag na siguro. Bakit? Hindi ko pa nakikita ang asawa mo na sinusundo ka sa trabaho. Hindi ba siya maalaga? Oo nga. Nagpakasal ng palihim. Baka wala namang asawa talaga. Nakapa. Hindi lang may asawa, kundi ang taong yon ay nakatayo sa harap ninyo. Baka hindi nyo lang makilala. Department outing sa weekend. Pwedeng magdala ng pamilya ang lahat. Sakto. Dalhin mo para makilala namin. Hindi pwedeng mabuko. Asawa ko si Lu Juching. Ano? May karamdaman ng asawa ko. Hindi siya madaling dalhin sa labas. Anong klaseng karamdaman? Kakakasal lang namin, kaya ngayon ko lang nalaman. Sa totoo lang, hindi siya magaling sa ganoong bagay, kaya kadalasan hindi siya lumalabas para makipagkita. Mga lalaki, malaki ang pride nila pagdating sa ganoon. Naiintindihan nyo naman siguro, di ba? Totoo ba? Totoo, bakit ko kayo lolokohin? Nakasalalay dito ang kaligayahan ko sa buhay. Kung alam mong may sakit ang asawa mo, bakit hindi mo siya iniwan? Mahalaga ang kaligayahan, pero mas mahalaga ang pag-ibig. Kahit hindi siya magaling sa ganoon, pero sobra-sobra ang pagmamahal niya sa akin. Lu Juching, sino ba ang nagpabagsak ng regalo sa akin ni Juge? Hindi naman masama kung magalit ako sa'yo, di ba? Kaya ang asawa mo ba, pupunta o hindi? Baka naman ayaw mo lang siyang ipakita sa amin, kaya ka gumawa ng kasinungalingan? Hindi naman. Di dalhin mo na lang siya. Hindi namin siya didiskriminahin. Magkita tayo sa Jixianglo sa susunod na Biyernes. Hintayin ka namin. Qianyu, may iba pa akong lakad. Uuwi na rin muna ako. Bakit hindi ko matanggihan ang dahilang ito? Napaka-imposibleng dahilan nito. Sino ang maniniwala? Palagi mo akong pinakikinggan. Pampublikong lugar ito. Sobrang malas. Bakit ba tuwing may sinasabi akong masama tungkol sa iba, naririnig agad ng taong pinag-uusapan? Kung magsasalita ka ng masama tungkol sa iba sa pampublikong lugar, hindi ba dapat handa kang marinig? Bakit ka pa natatakot na marinig? Pasensya na. Pasensya na saan? Yung mga nabasag na gamit dati. Kasalanan ko. Kung gusto mong maghiganti sa akin, naiintindihan ko. Hindi kita pag-iinitan, kaya quits na tayo. Kanina, sinabi kong ikakasal na ako. Ayaw ko lang magkaroon ng misunderstanding. Naakit kita. Yung sinabi ko kanina ay para lang hindi dalhin ka sa party. Naiintindihan ko. Dahil yung tungkol sa pagpapakasal natin, hindi pa pwedeng malaman. Ngunit si Manager He, ayaw tumanggap ng alok ko. Pinilit pa akong dalhin ka. Tingnan mo, Huwag kang mag-alala. Hindi ako pupunta. kung ayaw mo, edi wag. Ako na ang bahala. Su Qianyu, Anong ginagawa mo? Nagulat ako. ayos kaya pala hindi mo sinasabi. Sino ba ang asawa mo? Asawa mo pala ang boss namin na si Lu. Huwag kang mag-alala, wala nang tao sa opisina. Ang pakikipag-asawa kay President Lu, tinago mo pa. Sabihin mo na ang totoo. Si, sasabihin ko sa'yo. Huwag mong sasabihin kanino man. Lihim talaga kaming kasal. Tapos maghihiwalay din. Ganun pala. Kaya, kailangan mong panatilihing lihim ito para sa akin.
Huwag mong ipaalam kanino man. Huwag kang mag-alala. Yung hapunan ng kumpanya, kailangan daw dalhin ng pamilya. Ako na ang bahala. Mag-iisip ako ng paraan para mapawalang bisa yung requirement na dalhin ng pamilya. Tumigil ka. Buong araw mo akong iniiwasan. Hindi ka pa ba nagsasawa? Secretary Su, ang hilig mong mahiya. Secretary Su, napaka-konserbatibo mo. Siguro, hindi ka pa nakapag-boyfriend? Paano naman? Ang ganda-ganda ko pa naman. Paano nangyari na hindi pa ako nakapag-boyfriend? Ikaw kaya, Sir Lou? Hindi ka ba nakapag-girlfriend? Pwede ka nang umalis. Ano na naman ang nagawa ko? Ang bilis niyang magbago ng mood. Ah, oo nga pala. Ano yon? Yung team building, bukas na gabi. Pwede bang i-cancel yung +1? Hindi rin naman ako pwedeng magdala ng kung sinong lalaki. Tama ba, Di ba marami kang nobyo? Sila ang dalhin mo. Hindi naman nila malalaman. Sir Lou? Hindi pwedeng i-cancel ang +1. At kung absent ka sa team building, mawawala ang bonus mo sa buwang ito. Ano? Mawawalan ng bonus? Pag absent? Hindi ko alam kung saan ko siya na-offend. Bakit ba niya ako pinag-iinitan? Okay lang yan. Kung wala talaga, maghanap ka na lang ng pekeng asawa para makalusot ka. Sinong madaling mahahanap? Hello? Ano? Anong nangyari kay Papa? Sige, hintayin mo ako. Pupunta ako diyan. Rongrong, may aasikasuhin ako. Pasabi na lang ng leave ko. Si. Ha? Ayos ka lang ba? Bakit ka nandito? Ayos lang ako. Mga minor na sugat lang. Wala namang malubhang nangyari kay Tito. Mga gasgas lang sa ibang parte ng katawan. Pero may konting concussion sa ulo. Pero kapag nakapagpahinga ng maayos ng ilang araw, gagaling din yan. Concussion? Pa, kung hindi sinabi sa akin ni Senior, hindi ko malalaman na nasugatan ka. Ano ba talaga ang nangyari? Ay naku, wala naman. Nagtitinda lang ako sa bangketa, tapos may nangyaring aksidente. Sumalpok ako sa isang mamahaling kotse. Ano? Sa totoo lang, yung mamahaling kotse ang bumangga kay Tito. Yung kotse nila may gasgas din. Kaya pinagbabayad nila si Tito. Nagalit si Tito. Kaya nagkaroon sila ng konting away. Pero wag kang mag-alala. Naayos ko na ang lahat. Salamat talaga kay Dr. Jiang ngayon. Ipinaliwanag niya ng maayos, kaya hindi ako na-scam. Pinambayad pa niya yung pambayad ko. At dinala pa ako rito sa ospital. Magkaibigan kami ni Kian Yue. Dapat lang, nagawin ko ang mga to. Kailangan mong magpahinga ng maayos. Huwag kang masyadong magsalita. Chianyue, pasalamatan mo ng mabuti si Dr. Jiang. Ibalik mo na agad yung 30,000 piso kay Dr. Jiang. Ha? Magpahinga ka ng maayos ha. Kuya, salamat ha sa ngayon. Walang anuman. Sa pagitan natin, hindi na kailangan ng pasasalamat. Ito yung bayad pinsala. Wala ka na masyadong pera. Huwag na. Hindi pwedeng ganon. Nasa ospital pa rin ang nanay mo. Nasugatan naman ang tatay mo. Ikaw lang mag-isa ang sumusuporta sa buong pamilya. Ang perang ito, hindi gaanong halaga sa akin. Pero kung makatutulong ito sa'yo, sulit na yan. Iba-iba ang usapan. Tanggapin mo na ha. Sapat naman ang sahod ko ngayon. At saka, hindi naman ako nag-iisa. Ikakasal ka na? Alam ko, wala ka pang naging nobyo. Eto, sabihin ko sa'yo, huwag mo akong pagtawanan ha. Dati kasi, kailangan kong ipunin ang pang-opera ni Mama. Kaya, huwag kang mag-alala ha. Kontrata lang ang kasal namin. Hindi kasali ang katawan. Hindi mo ba iniisip na napaimpulsibo ako? Lahat tayo ay may mga pagkakataong napipilitan. Pwede kang magkompromiso pansamantala, pero kailangan mong lumabas ka agad. Sa anumang aspeto, ang kasal na ito ay hindi maganda. Oo, alam ko. Yung pagkadiborsiyado na, ililibre kita. Magdiriwang tayo. Sa araw ng diborsiyo mo, sasabihin ko sa iyo ang nararamdaman ko. Pwede mo bang sabihin sa akin kung sino ang lalaking nakasal ka? Sekretong kasal kasi. Yung pagkadiborsiyado, malalaman mo na.
Nako, munti ko nang makalimutan. May department party ngayon. Mauna na ako ha. Pagtitipon ng departamento, may problema ba? Sabi nila, dapat may kasamang pamilya. Dahil lihim ang kasal, hindi siya pwedeng sumama. Ganoon nga. Kung wala namang ibang tao, ako na lang ang sasama sa'yo. Talaga po? Oo, day off ko ngayon. Ayos yon. Salamat ha. Kung ganito, roll ko ay magpanggap na asawa mo para hindi mahalata. Tawagin mo na lang akong Shun. Sige, pagkatapos nito, ilibre kita. Presidente Lu, sobrang okay sa akin ang mga kondisyon mo. Magandang pakikipagtulungan. Magandang pakikipagtulungan. Alis na muna ako. Presidente, may department outing ang kumpanya ngayon. Gusto mo bang sumali? Outing ngayon? Sasama ba si Secretary Su? Mukhang oo. Pero pinilit niyo po kasing lahat ay magdala ng pamilya. Si Secretary Su lang ang mag-isa. Natatakot ako, baka siya ang pag-usapan. Makapal naman ang mukha niya. Bakit siya matatakot mapag-usapan? Pero si Secretary Su, babae pa rin naman siya. Kung makikita man lang ni Secretary Su na dumalo ka sa party na ito, kahit hindi mo sabihin ang relasyon ninyong mag-asawa, masaya na siguro siya. Masaya man siya o hindi? Anong kinalaman ko doon? Sina? Bilang pinuno, department outing. Dapat kong puntahan. Tara na. Matigas ang ulo. Presidente, sa tingin ko, mahalaga talaga sa'yo si Secretary Su. Ginoong Lu. Kumusta po, Ginoong Lu? Huwag kang mag-formal sa akin. Bakit si Ju Ching ay dumalo sa department party? Baka si Ju King, ang asawa ni Sukyan Yue? Hindi. Kalmahan mo. Hindi pa napatunayan. Huwag kang magmadali. Ginoong Lu, hindi ba't bihira kang dumalo sa mga party? Bakit ngayon ka dumalo? May libreng oras ako ngayon para sa dinner. Nag-order na ba kayo? Oo, nag-order na kami. Ginoong Lu, nandito ang menu. Tingnan ninyo kung mayroon. Gustong idagdag. Hoy, wrong. Bakit wala pa si Secretary Su? Sa palagay ko, nahihiya siya sa asawa niya. Kaya, hindi siya dumadalo. Deki, Baka, mabigo ka. Dumating na ang asawa ni Kianyu. Makaka, pagulat sa inyo. Tama ba, Ginoong Lu? hindi naman alam ni Ginoong Lu kung sino ang asawa ni Sukyan Yue. Bakit mo tinatanong si Ginoong Lu? Anong nagmamadali ka? Sinabi sa akin ni Kianyu dat napaparating na siya. Hindi ko sinabihan na pupunta ako. Kapag nakita niya ako mamaya, masisiyahan siya. Paano kung mamaya maghanap siya ng dahilan para hindi na dumalo? Narito na ako. Pasensya na. Naipit ako sa traffic. Nandito ka na rin sa wakas, Kianyu. Ito po si... Ako po ang asawa ni Kian Yue. Ako, si Jiang Shun. Asawa? Ito ang asawa ko. Tawagin niyo na lang siyang, Shun. Kumusta, mahal? Anong ginagawa mo? Hindi ba si Sir Lu, ang asawa mo? Kailan po kayo? Naghiwalay kay Secretary Su? Kumusta po kayong lahat? Ako, si Jiang Shun. Nagtatrabaho po ako sa Department of Surgery ng City Hospital. Secretary Su, ang gwapo ng asawa mo, pati trabaho ay prestihiyoso. Oo nga. Hindi ko inakalang napakabagay ninyong dalawa. Parang talagang para sa isa't isa kayo. Huwag muna kayong mag-usap. Umupo na tayo. Huwag nating paghintayin si Sir Lu. Hoy, Secretary Su. Naghihintay sa'yo ang lahat. Umupo ka na. Secretary Su. Halika, umupo ka sa tabi ko. Dito na lang ako uupo. Hindi ko uulitin ang sinabi ko. Lu. Akala ko, hindi kayo dadalo sa party. Kung hindi ako pupunta, paano ko malalaman na si Sec? Su ay dala-dala ang asawa niya ngayon. Lu, pasensya na sa biglaang pagdalaw ngayon. Jiang, Jiang Shun, pwede niyo akong tawaging Dr. Jiang. kung doktor ka, napagaling na ba ni Dr. Jiang ang sarili niyang sakit na hindi ipinapakita? Sakit na hindi ipinapakita. Ayon kay Sec, Su,
May sakit na hindi ipinapakita si Dr. Jiang. Ayaw niyang dalhin si Dr. Jiang para mapahiya. Nandito si Dr. Jiang ngayon? Nakakagulat talaga. Ji, Lu. Sek, Su? Ang mga sakit na hindi ipinapakita, hindi dapat ipagkait ang pagpapagamot. Ji, Lu. Wala siyang sakit na hindi ipinapakita. Yung sa kanya, Dati, determinado kang nagsabi na may sakit na hindi ipinapakita ang asawa mo. Wala nang sakit na hindi ipinapakita si Dr. Jiang ngayon. Kung ganon, hindi siya ang asawa mo? siya ba ang asawa ko? Kayo ang pinakamay alam na hindi. Dati, malinaw naman. Ngayon, hindi na ako sigurado. Nagbibiro lang po kayo, Sir Lu. Kasalanan ko rin. Hindi ako nakapagdala ng mga candy ngayon. Mga candy. Mukha si Lu King, ang lalaking kinasal kay Qian Yue. Dinala ako ni Qian Yu sa pagtitipon ngayon. Sana ayos lang sa inyo na nandito ako, Sir Lu. Paano kung sabihin kong hindi ayos? Anong nangyayari? Parang may kakaiba. Hoy, matalik na kaibigan ka ni Sekretarya Su, diba? Alam mo ba kung anong nangyayari? Nagkita ang tunay at pekeng asawa. Dapat lang na may kakaiba. Mag-iingat ka, matalik na kaibigan. Hindi kita matutulungan. Ang tagal na. Bakit wala pa ring mga pagkain? Susunduin ko. Sasamahan kita. Umupo ka. Ang tagal na ng order natin. Wala pa ring dumadating. Hindi naman pwedeng hintayin lang ng lahat, hindi ba? Sasamahan na lang kita. Okay lang. Ako na lang. Hindi mo kailangang pumunta. Tama, hindi mo kailangang pumunta. Ako na ang pupunta. Pupunta lang ako sa CR. Pupunta rin ako sa banyo. Hey, ano ba tong nangyayari? Honey, hindi ba si Jilu ang asawa mo? Bakit may kasama ka pang isa? Hindi ko naman alam na darating si Jilu. Kaya nga humingi ako ng tulong sa'yo, kuya, para tulungan mo ako sa party. Sino ba ang mag-aakala na darating pala si Lu Jiuqing? Sukyan Yu, ikaw nga talaga yung babaeng nagpakasal kay Juching. Mukhang hindi ka na dapat mabuhay. Lu Jiuqing, siya ba yung lalaking pakakasalan mo? Mamaya, sabay na kaming uuwi. Ako na ang magpapaliwanag. Ay, hindi na kailangan. Kaya ko yang ayusin. Umuwi ka muna. Sige, kung may problema, tawagan mo lang ako. Hoy, uminom ka pala. Ingat ka sa pag-uwi. Dahan-dahan po, Presidente. Kamusta? Sekretarya Su, lasing na po ang Presidente. Sa kasamaang palad, uminom din ako. Hindi ako makakapagmaneho. Baka naman pwedeng ikaw na ang maghatid sa kanya. Halika, may iba pa akong gagawin eh. Aray. Ang dami mong nainom. Sir Lu, gising ka na pala. Ang tapang mo ngayon Kaya kong magpaliwanag. Talagang hindi ko alam na darating ka. Kaya nga, pinapanggap ko sa kaibigan ko na siya ang asawa ko. Aminin mo, nagkamali ka ba? Oo, nagkamali ako. Gagawin mo pa ba ulit? Hindi na. Mabait. Sandali. Ano pa? Huwag mong halikan. Asawa ko naman. Bakit hindi pwede? Sir Lu, nakalimutan mo na ba? Maghihiwalay na tayo. Nagmamadali ka talagang makipaghiwalay. Dahil ba kay Jiang Shun? Anong kinalaman ni Jiang Shun dito? Wala ba kayong relasyon? Hindi. Kaibigan lang kami. Magkasintahan? Hindi. Kaibigan lang talaga. Ngayon, at sa hinaharap, hindi magbabago yon. Huwag mo na siyang makikita sa susunod. G. Lu. Sa personal mag-asawa lang sa pangalan. Sa trabaho naman, tayo ay simpleng amo at empleyado lang. Sino ang kaibiganin ko? Wala kang pakialam doon.
Akala mo ba gusto kitang pakialaman? Alam mo ba na si Jiang Shun may masamang balak sa'yo? Hindi ko nakikita. Marami nang tinulong sa akin si kuya. Ikaw naman, huwag kang mag-assume agad. Sukian Yue. Lalaki lang ang nakakaintindi sa kapwa lalaki. Ikaw lang ang tanga na walang nakikita. Kahit nga may masamang balak si kuya sa akin, ano naman, ang pag-uugali mo, Jilu? Parang gusto mo lang iparamdam na nahuhulog ka sa akin. Tama ba? Sukian Yu, ang lakas ng imagination mo. Sayang lang, wala akong interes sa'yo. At Talaga? hindi ako mapalagay sa kanya. Dahil natatakot ako na malaman niya ang totoo tungkol sa pag-aasawa natin at magdulot ng problema. Yun lang ang dahilan. Sukian Yue, may gusto akong iba. Siya lang ang mahal ko. G, Lu, lagi mong sinasabing may gusto kang iba. Pero nasaan siya? Hanggang ngayon, wala pa akong nakikita. Baka naman gawa-gawa mo lang yan? Huwag mong basta-bastang pag-usapan si Suso, tulad ko. Kailangan pa bang gumawa ng taong hindi naman totoo? Eh, sino ang nakakaalam? May chismis na hindi raw interesado sa babae si Jilu. Hanggang ngayon, single mula ng isilang. Baka nahihiya ka lang kaya ka gumawa ng kwento. Ano pa ba? Sabihin mo nga, paano ba kayo nagkakilala? Nagkakilala kami sa orphanage. Orphanage? Ano ang pangalan ng orphanage? Hope Home. Bahay ng Pag-asa. Ano bang pinagsasabi ko sa'yo? Parang si Lu Jo King, yung nakakainis na tao. Parang si Kuya Jiu, yung mabait at maalaga. Eh, sige na. Marami namang orphanage na tinatawag na bahay ng pag-asa. Baka nagkataon lang. Sa pag-expand ng negosyo natin ngayon, ang kumpanya ay magkakaroon ng mga aktibidad sa pag-promote ng brand para mapalaganap ang awareness. May mga mungkahi ba kayo? Sir Lou, kung gagawa tayo ng promotion para sa brand awareness, bakit hindi tayo mag-organisa ng international fashion show para maitatag ang high-end na imahe ng brand natin at maanyayahan pa natin ang mga kilalang influencers para mag-promote ng brand? 2 ibon, isang bato. Isang bato. Ano sa tingin ninyo? Sir Lu, karamihan sa mga brand na kakasama natin ay mga established brand na. Mababa ang budget sa promotion, mababa rin ang presyo. Ang fashion show ay talagang magandang opsyon, pero matagal, mahirap at magastos. Hindi sulit. Su, paano mo naman sa tingin mapapalaganap ang awareness? Maglagay ng ad sa TV o mag-ground promotion sa mga mall? Alam mo ba yan? Pero magastos din ang pag-advertise. Ang ground promotion ay matagal at mahirap at hindi rin angkop para mabilis na sumikat ang brand. Bagong uso ngayon ang live selling at gustong-gusto ng maraming tao. Ang mungkahi ko, gumamit tayo ng mga artista o influencers bilang bisita sa live stream para may traffic na, nabebenta pa ang mga produkto. Natural na sa sikat ang pangalan. Sukian Yue, ikaw mismo nagsabi, bagong uso lang ang live selling. Paano mo masisiguro ang effectiveness ng promotion? Sa tingin ko, maganda ang ideya. I-plan natin base sa konseptong ito. Tapos na ang pagpupulong. Paulit-ulit niyang inaagaw ang credit. Kung magpapatuloy ito, mawawala sa iyo ang posisyon mong supervisor. Si Manager Song matagal ka nang nagpupunyagi. Siguro ayaw mong isipin ni Boss Lu na wala kang silbi at mapabayaan, di ba? Ay, ano bang magagawa ko? Pabor si Boss Lu kay Sukian Yue. Iniisip niyang mas may kakayahan siya. Hindi ako binibigyan ng pagkakataon. Paano ako? Kakayahan. Anong kakayahan mayroon si Su Qianyu? Alam niyang may minamahal si Boss Lu. Dahil ito sa minamahal ni Boss Lu, lumalapit sa pangalang mabuti para linlangin lang si Boss Lu. Si Manager He, anong paraan ang mayroon ka para mapapayag si Boss Lu? Makita ng malinaw si Sukian Yue. Paalisin siya? Ang kalaban natin ay si Su Qianyu. Hindi kita itatago. Meron. Pero Ay, Manager He. Sinisiguro ko sa iyo, ang puso ko, tiyak na nakakampi sa iyo. alam ko ang puso ni Director Song. Ang manager, anong paraan mayroon ka? Mapapaalis siya? Si Boss Lu, dahil kay Su Qianyu, may kakayahan kaya siya pinapaboran. Kaya't hayaan nating makita ng malinaw ni Boss Lu. Siya, si Su Qianyu, kung may kakayahan ba siya o wala. Ay, talagang pinahahalagahan ni Boss Lu si Secretary Su. Ang mungkahi noong nakaraan. Naampon na. Oo, madalas kong nakikita kamakailan. Sila ay sabay na pumapasok at umuwi. Baka sina Boss Lu at Secretary Su noon pa, magkasama na. Si Manager He ay anak na babae ng pamilyang He, para kay Boss Lu. Ano naman kung pumasok siya sa kumpanya para magtrabaho? Hindi pa rin makakapantay kay Secretary Su, di ba?
Walang ginagawa kayong dalawa. Tagapangasiwasong, tagapamahalahi. Wala ba kayong ginagawa? Iyong si tagapamahalahe, nagbibiro lang kami kanina. Sino sa kumpanya ang hindi alam na matagal na kayong magkakilala ni Pinunong Lu at matibay ang inyong samahan? Ganoon nga, tagapamahalahi. Si Secretary Su ay assistant lang naman. Paano niya kayo mapapantayan? Magpupulong na tayo. Pipili na ng host para sa live streaming. Napaka-importante ng event na ito. Siguradong mapipili ang maaasahan. Isang elegante at magandang tagapamahalahi. Ayos na. Pumunta na tayo sa silid pulungan. Tagapamahalahi, huwag po kayong magalit. Wala namang dapat ikagalit. Magmi-meeting na tayo. Natatandaan mo ba ang sinabi ko kanina? Huwag kang mag-alala. Naaalala ko lahat. Maghintay ka lang at panoorin mo ang magiging eksena. Ito na ang buong nilalaman ng live streaming event na ito. Maganda. Napili na ba ang host? Wala pa sa ngayon. Pero kung titignan natin sa aspeto ng itsura at iba pang kondisyon, si Secretary Su ang pinakaangkop na kandidato. Wala akong karanasan sa pag-host. Pagdating sa klaseng itsura, pananalita, at karanasan, sa tingin ko ay mas angkop si tagapamahalahi. Huwag kang magpakumbaba, Secretary Su. Medyo hindi maganda ang pakiramdam ko nitong mga nakaraang araw. Para maiwasang masira ang event, mas angkop ang pagkakataong ito para kay Secretary Su. Naniniwala ako na ganoon din ang iniisip ng iba. Kaya ni Kianyue yan. Kaya mo ba, Secretary Su? Ako, Naniniwala ako sa'yo. susubukan ko. Sukianyue, kapag mas mataas ang inakyat mo, mas masakit ang pagbagsak mo. Kapag nabigo ang event na ito, handa ka ng itakwil ni Juching. Ilagay mo ang painting doon. Huwag mong kalimutan ang baso. Hoy, wrong. Malapit nang magsimula ang aktibidad. Bilisan mo, dalhan mo si Secretary Su ng damit pangkasal. Aabot pa. Nagpapasalamat sa mga naririto at sa mga manonood online sa pagdalo sa aktibidad na ito. Ako si Sukyan Yue, ang host ngayon. Sir Lu, Kumusta na ang paghahanda? handa na ang lahat. Kulang na lang ang damit na dala ni Rongrong. Ang aktibidad na ito, seryosong tinitingnan ng mga brand partner. Inaasahang mahigit 100,000 manonood. Real-time na panonood. Dapat walang maging pagkakamali. Sir Lu, lahat ng bahagi. 3 beses ko ng personal na ni-rehearse. Huwag kang mag-alala. Oo, huwag kang masyadong mag-alala. Nandito ako palagi sa venue. Narito na ang damit? Bakit ang tagal? Ay, holiday ngayon eh. Sakto, naabutan ng traffic. Oo, suotin mo ito. Ito. Kung ganoon, Sir Lu, magpapalit muna ako ng damit. Oh. Sige. Handa na ang lahat. Ngayon, hintayin na lang natin ang magandang palabas. Sukianyue, huwag mo akong biguin. Sir Lu, Magandang araw po, Sir Lu. Sir Lu, Sir Lu. Sir Lu, Maaari nang magsimula. opo. Sir, hindi pa man nakalipas ang 5 minuto mula nang magsimula tayo. Ang dami ng nanonood sa live stream. Lampas 50,000 na. Naayos na rin ang mga hashtag para sa trending. Maganda ang promotion natin ngayon. Ang event na ito, basta't walang maging problema at matagumpay na matatapos, ay isang tagumpay na. Sir, may mensahe mula roon, maliraw ang sukat ng gown ni Secretary Su. Inaayos na po, pero kailangan nating maghintay sandali. Tayo na nga rito. Nagsimula na ang live stream. Hindi bagay na maghintay pa tayo, di ba? Sir Lu, sa tingin ko, baka si Secretary Su ay naiisip niyang hindi niya kayang kontrolin ang sitwasyon, kaya ayaw nang pumunta. Baka pwedeng si Manager He na lang ang pumalit? ha? Kabisado ko ang buong proseso. Pwede akong pamalit kay Secretary Su bilang host. Pasensya na sa paghihintay, mga kabayan. Pakikuha natin ang ating host para sa araw na ito, si Sukianyue. Presidente bilang ng mga manonood sa livestream. Lumampas na sa 10,000 at patuloy pa rin itong tumataas. Ang pagpili kay Secretary Su bilang host. Mukhang tama ang desisyon. Maligayang pagdating sa mga narito at sa mga nanonood online.
mga kapwa manonood, sa pagdalo sa event na ito. Ako ang host ng event na ito. Huwag kang mag-alala, mag-uumpisa na ang magandang palabas. Ngayon, ipapakilala ko sa inyo ang brand at produkto ng event na ito. Ano ba ang inihanda mo? Naglagay ako ng daga sa loob. Kapag may daga na lumitaw sa livestream, ang kahihinatnan niya ay madaling mahulaan. Salamat sa lahat ng manonood sa pagdating sa aming live broadcast. Ngayon naman, inaanyayahan namin ang aming staff na maghandog para sa inyo ang mga produkto ng aktibidad na ito. Ang ipinapakilala namin ngayon ay ang romantikong pabango ng Eiffel Tower mula sa Paris, France. Ang bango ng amoy nito ay napakaganda. Kahit ikaw ay isang estudyante o isang empleyado, ito ay lubos na minamahal ng aming mga babaeng kaibigan. Kaya para sa mga nangangailangan, maaari nang mag-order at bumili agad. Presidente, ang mga produktong inilagay natin ay naubos na lahat sa pagbili. Diretso na sa pre-sale. Oh, Ang aming mga available na stock ay naubos na rin. Para sa mga hindi nakabili, hindi ito problema. Maaari kayong bumili ng pre-sale. Pero huwag kayong mag-alala. Sa loob ng kalahating buwan, tiyak kaming maghahatid. Hindi na makapaghintay? Kumilos na. Salamat sa lahat ng manonood sa paglahok sa aktibidad na ito. Kaya ang aming aktibidad ngayon ay tapos na. Qianyue, Magiging maayos ka. Hanggang dito na lang ang mga kamag-anak. Sa anumang paraan, iligtas ninyo siya. Dam, si. Huwag kang mag-alala, narito na ang mga eksperto. kumusta na si Sir Lu? Bakit bigla siyang nadulas? nalaman na namin ang nangyari, sir. Kasalanan ito ng staff. May tubig sa gitna ng entablado. Bakit hindi ito sinuri ng maaga? Kasalanan ko po. Sinuri namin ng maaga. Pero hindi ko alam kung bakit hindi ito agad naalis. Yung problema sa produkto ngayon, posible bang may kinalaman ito sa aksidente? May problema sa produkto. Anong nangyari? Inilagay ng maaga sa entablado. Puno ng daga ang loob ng kahon para hindi malaman ng mga netizen at masira ang event na ito. Kaya hindi umimik si Qianyu. Pinapalitan niya ako ng produkto. Bagong kuha lang ang mga produkto. Paano nagka-problema? Sinuri rin namin ng maaga. Wala namang problema. Kaya naiisip ko, yung gustong sirain ang event na ito at yung nanakit kay Qianyu, baka iisang tao lang. Pero mabait at mapagbigay si Secretary Su. Sino ang gustong ipapatay siya? Hindi ko rin alam kung sino ang ganun kasama. Imbestigahan ninyo agad. Opo. Doktor, kamusta na? Sino sa inyo ang kamag-anak ng pasyente? Ako. Ako ang matalik na kaibigan niya. Ako ang boss niya. Kailangan ng pirma ng kamag-anak para sa operasyon. Tawagin ninyo ang kanyang pamilya. Ako. Hindi ba boss mo lang siya? Asawa siya ng matalik kong kaibigan at boss din. Magpirma ka na at magpa-opera. Pakipirma po. Pakiusap. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Boss Lu, huwag masyadong mag-alala. Siguradong magiging maayos ito. Paano mo nalaman? Kami ni Sukyan-Yue ay mag-asawa. Huwag kang magkamali. Hindi si Qianyu ang nagsabi sa akin. Narinig ko noong nag-uusap kayo sa opisina. Ako lang ang nakarinig. Pero huwag kang mag-alala. Maliban sa akin, walang nakakaalam sa relasyon ninyo. Kahit malaman nila, okay lang. Kumusta na ang doktor? Matagumpay ang operasyon. Ligtas na ang pasyente. Buti naman. Mabuti naman. Tara na.
Kumusta po, Manager He? May balita na ba? Nga. Malakas ang loob niya, hindi namatay. Swerte niya sa pagkakataong ito. Manager He po. Gusto ko lang mapahiya si Sukianyue, mawalan ng dignidad. Paano mo nagawang mag-utos ng ganito kalaking aksidente? Sinisisi mo ako? Nakasalalay dito ang buhay ng tao kung may nangyari talagang masama at naimbestigahan. Ang aking kapalaran ay pagkakakulong. Anong kinakatakot mo? Hindi ba't malinis ang ginawa mo? Sino pa ang makakaimbestiga? Paano kung mangyari? Kung may nangyari talagang masama, sira ang buong buhay ko. Hindi rin kita pababayaan. Nagbabanta ka sa akin? Hindi. Maliit lang ang ambag ko. Pero kung may mamatay, sira ang buong buhay ko. Hindi ba't nailigtas na ang tao? Bakit nag-aalala ka na imbestigahan ng G-King? Hindi ba't halata naman? Napaka-importante ni President Lu kay Sukianyue. Kung imbestigahan niya ang mga ginawa natin, siguradong mabubunyag lahat. Tama na. Narito ako ngayon para ayusin ito. Ang pera dito, sapat na para sa huling bahagi ng buhay mo. Dalhin mo ito sa ibang bansa para magtago. Kapag wala nang nag-iimbestiga, pwede ka nang bumalik. Si. Gising ka na. May nararamdaman ka bang masama? Wala. Huwag kang mag-alala, sabi ng doktor. Hindi naman malala ang sugat mo. Basta, magpagaling ka ng maayos. Gagaling ka. Naalala ko, nang mahulog ako, hindi pa naka-off ang livestream. Huwag mo nang problemahin ang mga yan. Ang kailangan mo lang ngayon ay magpahinga ng maayos. Okay? President, nalaman na namin. Kianyu, gising ka na. Hindi mo alam. Sobrang kinabahan ako. Pasensya na at nag-alala kayo. Assistant Tang, kanina mo sinabing may investigasyon? Investigasyon saan? Okay lang. Sabihin mo. Nalaman namin na ang aksidenteng ito ay gawa ng tao. At ang taong ito, kilala nating lahat. Sino? Sino? Si Song Shin. Supervisor Song Shin pala. Walang dahilan. Bakit niya ako sasaktan? Baka nagkamali lang. Hulihin niyo siya. Sir Yung, pagkatapos ng aksidente, habang nasa ospital tayong lahat, tumakas na si Song Shin. Nawala na siya. Tumakas talaga siya? Eh di sinadya niyang saktan si Kianyu eh. Alam mo ba kung bakit ka sasaktan ni Song Shin? Hindi ko alam. Madalang lang akong makipag-usap sa kanya. Itong si Supervisor Song, palaging nagsisipsip kay Hishin. Ngayon, minamaliit pa si Kianyu natin. Sa tingin mo, may kinalaman kaya ito kay Hishin? Hindi siguro. Si Supervisor He, bakit niya kakalabanin si Secretary Su? Ang tanga-tanga mo naman. Gusto kasi ni Hishin si Sir Lu natin. Kay Kianyu natin. Ang sama ng tingin niya. Parang ayaw na ayaw niya. Paano kung alam niya tungkol sa kasal ni na Sir Lu at Kianyu eh? Kaya sinadya niyang saktan si Kianyu eh? Ang kasal namin ni Sir Lu, tayo-tayo lang ang nakakaalam. Huwag nating pagbintangan ang maling tao. Tang Tian, Bo? imbestigahan mo. Huwag mong ipahalata. Sige. Oo nga pala sir. Yung, may pulong kayong kailangang puntahan. Magpahinga ka ng mabuti. Ako na ang bahala sa iba. Magpahinga ka ng mabuti. Ano? Kinikilig ka ba? Ano bang sinasabi mo? Sasabihin ko sa'yo habang nahimatay ka, si Sir Lu ang laging nag-aalaga sa iyo. Hindi niya ipinaubaya sa iba, kahit kailan. Siya ang laging nag-alaga sa akin? Mahal na mahal ka talaga ni Sir Lu. Boss Lu, talagang nagmamalasakit siya sa'yo. Siya naman, hindi lang agad-agad, ang imbestigahan ang sanhi ng aksidente, at saka, walang tigil siyang nag-alaga sa'yo. Kapag nakakilala ka ng ganoong kasipag na lalaki, wag mo nang palampasin. Ay, wag mo nang sabihin. Inaantok na ako. Matutulog na ako. Ay, nahihiya ka pala. Sige. Magpahinga ka muna. Yung, Boss Lu? Ako na. Bakit wala si Secretary Su? Dati, ang bait-bait mo sa akin. Kain ka rin. Ikaw na ang kumain. Kumain na ako. Dahan-dahan lang. Kahit na naghilom na ang sugat mo, kailangan mo pa ring magpa-ospital ng ilang araw. Magpahinga ka lang ng maayos. Siya nga pala. Yung pagkakasugat ko, Oh, huwag kang mag-alala. Hindi alam ni Lolo at ng iba. mabuti naman, para hindi sila mag-alala. Kasalanan ko ito. Nasaktan ka dahil sa akin.
Ang nasa likod nito, ako mismo ang huhuli para maghiganti. Alam ko, ang hirap ng pinagdaanan mo nitong mga nakaraang araw. Pagkatapos ng trabaho, dito ka pa sa ospital. Paulit-ulit kang nagbiyahe. Hindi mo naman kailangang magpakahirap ng ganyan. Kumuha ka na lang ng caregiver. Kinasal ka na sa akin. Kung hindi kita aalagaan, sino pa? Oslo, matamis ang lugaw. Gusto mo bang tikman? Secretary Sue, nilalandi mo ba ako? Ngayon mo lang ba napansin? Pangulo ako. Naligaw ako. Tumigil ka. Ano yon? Ako. May kailangan. Walang estranghero dito. Sabihin mo. May balita na si Miss Susu. Yun. Magpahinga ka ng mabuti. Pupunta ako sa opisina. Ay nako, tila gusto ko na talaga si Boss Lou. Ay Sukyan Yu, maging mulat ka. May minamahal si Boss Lou. Huwag mong hayaan ang sarili mo, lalong malalim ang pagkahulog. Kumusta pa? Tanong ko lang, ikaw ba ang anak ni Suting? Si Sukianyo ba? Sino ka? Bakit hawak mo ang cellphone ng tatay ko? Kianyue, wala. Nitong mga panahon na ito, palaging hindi makatawag sa iyo. Akala ko sira ang cellphone. Pumunta ako para ipaayos ang cellphone. Anong nangyari sa iyo? Sabi ng manugang mo, nag-business trip ka. Bakit hindi ka sumasagot ng tawag kahit nag-business trip ka? Pa, yun. Sira ang cellphone ko. Kakapalit ko lang ng bagong cellphone. May balita ba kay Susu? Nalaman namin sa investigasyon, yung mga nag-ampon kay Miss Su, noon mga magulang na ampon. Yung amang ampon niya ang pangalan ay Suting. Ang pangalang ito, parang pamilyar. Halos kumpleto na ang mga impormasyong hinanap ko. Oo nga pala sir. Yung hinahanap ninyong Miss Susu, parang may balita na ikinasal na raw. Ano ang sinasabi mo? Ikinasal na? Ganon ang balitang nakarating sa akin. Dahil si Miss Susu, palipat-lipat ng tirahan ng pamilya nila. Pero madali lang naman siyang mahahanap. Huwag nang hanapin kung ikinasal na siya. Ang paghahanap pa sa kanya ay makakaabala na lang sa buhay niya. Bukod pa riyan, parang nahuhulog na ang loob ko sa asawa ko. Siye, maghihiwalay pa ba kayo? Ikaw ba ang dapat magtanong niyan? Ahem. Nagtataka lang po. Nagtataka lang. Pa, hindi muna kita kakausapin ha? Kapag nakauwi na ako mula sa business trip, dalawin ko kayo. Sige, baba na ako. Nakalusot din. Susu. Direktor. Ay, wag. Higa ka lang diyan. Anak ka. Malubha ang mga sugat mo. Tapos, itinatago mo pa sa pamilya mo. Masakit pa ba? Direktor, kailan ka pa dumating? Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Para masundo kita. Kakauwi ko lang 2 araw ang nakalipas. Nasugatan ka na nga, paano mo ako susunduin? Ikaw talaga. Kung hindi ako pumunta rito sa ospital para kumuha ng gamot at nadaanan ang medical record mo, hindi ko malalaman na ikaw pala ay nakaranas ng ganitong malaking pangyayari. Direktor, anong nararamdaman mo? Wala, konting ubot sipon lang. Huwag mong ililiko ang usapan. Okay na ako. Akala ko kasi, kung sasabihin ko sa pamilya, mag-aalala lang sila ng walang dahilan. Ikaw talaga. Ganyan ka pa rin mula nung bata ka. Matigas pa rin ang ulo mo. Direktor, tungkol sa aksidente ko, wag mo pong sasabihin kay Lolo, okay lang? Malapit na akong makalabas. Sige na, pakiusap? Napakabait mo, nakakaawa ka. Sige na, pangako. Salamat po, Direktor. Magpahinga ka ng mabuti. Alis na muna ako, ha? Direktor, Jiangsun, dumalaw po kayo kay Kianyue. Bakit hindi niyo po sinabi sa akin ng maaga para maasikaso ko kayo? anak,
Huwag kang magpakapurmal. Ay, nangangalay na ang buong katawan ko sa kakahiga. Galaw-galaw naman ako. Kilala pala ng direktor si Senior? Direktor, salamat po nung mga panahong iyon sa pag-ampon ninyo sa akin, isang ulila, at sa paghahanap ninyo ng mga magulang ampon ko ngayon. Ilang beses mo na yan pinasasalamatan. Mula ngayon, huwag mo nang banggitin yan. Para sa akin, ikaw po ang pangalawang magulang ko, 20 taon. Kung wala kayo, wala ako sa kinaroroonan ko ngayon. Kahit ilang beses ko pasalamatan, kulang pa rin. Senior, nasa orphanage din pala siya dati? Naampon pa nung 20 taon ang nakalipas? Baka siya nga ang Kuya Gio? Ikaw na muna ang mag-asikaso. Aalis na ako. Ingat po. Kuya Gio, ikaw ba yan? Anong, Kuya Gio? Nasaan ang direktor? Umalis na siya. Ingat ka. Baka magbukas ang sugat mo. Yung Senior, ikaw ba ay nakatira rin dati sa Hope's Home Orphanage kung saan nanggaling ang direktor? Oh, tapos inampon na ako ng magulang ko. Naalala mo pa ba ako? Ako si Susu. Susu? Pagkatapos kong maampon, nagkasakit ako ng malubha. Yung mga nangyari noon, malabo na sa isip ko. Malabo na sa isip mo? Okay lang, basta naaalala ko. Bago ka pa maampon, magkakilala na tayo. Noon, tinatawag mo akong Susu at tinatawag kita ng Kuya Ju. Ganon ba? Mas gusto kitang tawaging Kian Yue. Shun na lang ang tawag mo sa akin. Ang Kuya Ju kasi, parang ang layo. Si... Songshin, nahuli na ba? Ha? Na-locate na namin? Malapit na naming mahuli. Huwag mong pakawalan. Opo. Boss. May pulong pa tayo mamayang hapon. Nitong mga nakaraang araw, maayos naman ang takbo, di ba? Ipagpatuloy mo lang. Hindi? Boss. Kian Yue. Ito ang unang beses na ganyan kakalapit sa akin. Kung noon ko pa sana nalaman na ikaw si Kuya Ju, matagal na kitang sinundan-sundan. Kian Yue. Ikaw? Kailan ka maghihiwalay? Ako. Kian Yue, may gusto akong sabihin sa'yo. Mahal kita. Senior, hindi pa ako nakikipag-divorce. Ayos lang. Maghihintay ako hanggang makipag-divorce ka. Pagkatapos noon, pwede mo ba akong bigyan ng pagkakataon? Hindi niya ibibigay sa'yo ang pagkakataong yon. Presidential Lu. Si Dr. Jiang, gusto niya ang asawa ng iba. Kung malaman ng iba, sira na ang reputasyon mo. Presidente Lu, hindi ba't ikakasal kay Kian Yue? Hindi kami maghihiwalay. Sa pagkakaalam ko, may iba kang mahal, di ba, Presidente Lu? Nag-aalangan ka sa dalawa. Ganito ba ang ugali ng isang presidente? Ang taong mahal ko, ang asawa ko lang. Presidential Lu. Yung taong mahal mo, Hindi ko nahahanapin. Ngayon ko lang talaga nakilala ang sarili ko. Sa hinaharap, mabubuhay tayo ng maayos. ikaw. Seryoso ka ba? Presidente Lu, ang bilis mo namang magbago ng puso. Ang bilis-bilis Kian Yue, sa pagkakaalam ko, si Lu Juqing, hinahanap niya ang taong mahal niya sa loob ng 20 taon na. Naniniwala ka ba talaga na basta-basta niyang tatalikuran ang taong mahal niya? Kahit na totoong nagbago ang puso niya, ibig sabihin hindi siya mapagkakatiwalaan. Kahit gaano kagaling magsalita si Dr. Jiang, gusto mo pa rin ang asawa ng iba. Tumigil na kayong mag-away, pwede ba? Mahal ko si Kian Yue, bago pa kayo ikinasal. At saka, matagal na kaming magkakilala sa orphanage. Kung tutuusin, magkasintahan na kami noong bata pa. Magkasintahan noong bata pa? Ako at si Senior, noong nasa orphanage pa kami, magkakilala na. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ako. Malaki ang halaga nito sa iyo? President Lu, matagal mo nang hinahanap ang minamahal mo. Ako naman, laging iniisip si Kuya Ju na kapiling ko noong bata sa orphanage, na nagkahiwalay kami. Dapat maintindihan mo ang nararamdaman ko. Kaya,
Kung kayong dalawa ay mag-aaway, hindi maganda kung kakampihan ko ang isa. Tumigil na kayo, okay lang ba? Mahal mo siya? Ano? Presidente Lu? Naiinis ka ba? Na. Pero ikaw, hindi ba matagal mo nang hinahanap ang minamahal mo? Iba iyon. Anong pinagkaiba? Kung ikaw ay susuko sa minamahal mo, ibig sabihin ba, kailangan ding sumuko si Kianyue? Ito ay pagitan ko at ni Kianyue. Wala kang pakialam. Matibay ang samahan namin ni Kianyue. Paano naging wala akong pakialam? Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Walang makakapilit sa'yo. Matagal mo nang kilala si Kianyue? Ano naman? Kasal na kami. Ang isang pag-aasawang walang pagmamahal, madaling maghiwalay. Kianyue, naniniwala ka ba talaga na kayang talikuran ang taong minahal niya sa loob ng 20 taon? Huwag kang magpaloko sa kanya. Paano kung ang asawa ng apo ko ang mismong hinahanap ng apo ko? Lolo, Anak, nasugatan ka, hindi mo man lang sinabi sa amin. Lolo, Lolo ano? Ha? Gago ka. Malaking bagay na nangyari. Itinago mo pa sa akin. ayoko lang kayong mag-alala. Lolo, anong sinabi mo kanina? Anong sinabi ko? Sabi ko, bulag ka. Hindi mo ba nakikita? Ang asawa mo, siya mismo ang hinahanap mo, si Soso. Soso. Baka naman, ikaw pala si Kuya Gio? Ikaw si Soso? Hindi ah. Hindi ba siya ang senior ko? Hindi. Si Jiang Shun, kahit na ampon din siya sa orphanage, hindi siya ang Kuya Jiu mo. Jiu Qing Kianyue, siya ang Soso na hinahanap mo. Tingnan mo. Ito ang larawan ninyong dalawa noong bata pa kayo. Ang babae dito, ako nga iyan. Kaya pala, ikaw pala si Kuya Gio. Kaya pala, ang hinahanap ko, Lit. Napangasawa ko na pala. Umalis na sila. Para hindi ko na sila paalisin. Presidente. Paumanhin sa abala. Hoy, Tang, huwag kang umalis. Anong problema? Sana may mahalagang dahilan ka. Nahuli ko na si Song Shin. Nasaan siya? Nadala na siya sa Public Security Bureau. Para makabawas sa sentensya niya, isinumbong na ni Song Shin kung sino ang gustong saktan si Secretary Su. Si Hishin pala talaga. Pero halos wala naman kaming interaksyon. Nagkagusto siya sa akin dati. Para maakit ako, gagawin niya ang lahat. Pero tungkol sa pagtatago ng kasal natin, maingat naman akong nagtago noon. Paano niya nalaman? Noong dati, may suot akong singsing. Malamang nakita niya. At noong huling department gathering, malamang nalaman din niya. Nakita rin niya ang singsing ko. Pero kahit na gusto ka niya, hindi dapat ganun kalakas ang selos niya para manakit. Tama nga. Si Hishin, isang mayamang babaeng laking layaw. Mainitin ang ulo. Siyempre hindi niya matanggap na nakuha mo ang presidente. Sa isang saglit na bugso ng damdamin, nagawa niya ang kalokohan. Ang mga has na manakit sa akin, dapat magbayad ng kapalit. Kumpleto na ang mga testigo. Handa na ba ang ebidensya? Halos kumpleto na. Ano ang plano mo? Matagal na tayong nagtatago ng kasal. Panahon na para ipahayag ang identidad mo. Kayo muna. Magandang araw po, Manager He. Manager Hipo, tungkol sa aksidente sa huling livestream, naririnig ko na hindi mo lang naayos ang negatibong balita noon. Pinataas mo pa ang kilala ng ating brand. Oh, kanina lang, sinabi ni President Lu sa group chat na may malaking anunsyo siya. Alam niyo ba kung ano yon? Malalaman niyo rin mamaya. Hula ko, sobrang galit dati ni President Lu dahil ginulo ni Sukyanyu ang event. Pero salamat po kay Manager He. Ngayon, baka pupunta siya rito para bigyang pugay si Manager He. Isang babaeng masama ang kalooban at nananakit. Karapat-dapat bang parangalan? Su Kianyue, sinira mo ang event.
Muntik pang mawalan ng partnership ang kumpanya dahil sa'yo. Paano ka nakapaglakas loob na pumasok pa rito? Hishen, bakit ako nagkaroon ng problema? Hindi ba dapat ikaw ang tanungin? Ano ang ibig mong sabihin? Mukhang hindi pa malinaw ang sinabi ko. Gumawa ka ng kalokohan sa live event. Hindi mo inaasahan na hindi lang ako namatay. Bagkus, nahalata pa ang kalokohan mo. Kung ano-ano ang sinasabi mo. Ang lakas ng loob mong galawin ako. Tao! Hulihin niyo siya. Sino ang may lakas ng loob? Ako ang inyong tagapamahala at anak pa ako ng pamilyang He. Kaibigan din ako ni Juching. Hindi niyo ba susundin ang utos ko? Hishin, ito ay Lu Corporation. Hindi ito He Corporation. Hindi naman tanga ang lahat. Hindi sila magpapagamit sa'yo. Magandang araw po, Sir Lou. Kumpleto na ba ang lahat? Kumpleto na po? Ngayon, nais kong ipakilala ang pinakamahalagang babae sa buhay ko sa inyong lahat. Kahit na ikasal ka kay Ju King, ano naman, ang pinarangalang pinakamagaling ay ako lang. Ang kahihinatnan mo ay naitatapon ka ni Lu Juching. Hintayin ko yan. Nagpakasal na ako. Ang aking asawa ay si Su Qianyue. Boss Lupo, nagpakasal na po kayo. Ang asawa ng presidente o si Secretary Su. Kailan pa nangyari yon? Bago pa dumating si Boss Lu, kami na ay mag-asawa na. Boss Lu pa rin ba ang tawag? Mahal, Boss Lupo, yung mahalagang bagay na sasabihin nyo, hindi ba para purihin ako? Ikaw na salarin. Gusto mo pang mapuri? Mga tauhan, Anong ginagawa ninyo? Juching, may sinabi ba sa'yo si Qianyue, kaya nagkakamali ka sa akin? dalhin dito. Boss Lu po. Siya, si Hishin ang nagmanipula sa live streaming event, kaya nasaktan si Miss Su. Songshin, nagsisinungaling ka. Ano pa ang maikakatuwiran mo? Aaminin ko na ang lahat. Isinumite ko na ang ebidensya. Kahit hindi mo aminin, dapat kang panagutan sa batas. Boss Lupo, hindi ko sinasadya. Gusto ko lang magbiro kay Sukyanyu. Hindi ko inakalang magkakaroon ng malaking aksidente. Ako, Dapat kang magbayad sa pagkakamali mo. Dalhin na. Secretary Su, ang pagtrato bang ito ay asiya sa'yo? syempre, Gutom na ako. Gusto kong kumain ng luto mo. tara na, umuwi na tayo. Ikaw, manatili ka. Ha?